Amen! Kumusta po kayo? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, at pasaya ng pasaya. Papugi ng papugi. Papugi ng papugi. Yun. Amen. Ating declaration. Wala. Yan. Spirit of Luke 4:18 to 19. Sabay-sabay. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the The captives captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord. Our Lord Jesus Christ, the miracle working God, the Anointed One. Ang ating kultura. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ, and that I'm not extreme. Yeah. Tingnan mo yung katabi mo kung hindi extreme yan. Malapit na. Hindi. Amen. So, ang ating topic for the month of July, no? Grabe, sobrang bilis ng matatapos na yung July. So, August na, next month, no? Yung mga birthday celebrant natin, Amen. Excited na. Madadagdagan na naman ang ating age. And then, mamaya, Christmas na. So, diniscuss natin, first week ng July, ang ating Pastora Ayla, no? Didiscuss niya about, ano discuss natin doon? Chosen for impact. No? Ano sabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9? You are a chosen people, a holy nation, a royal priesthood. No? Na tayo pala ay pinili. No? Parang yung mga damit ninyong suot ngayon. Teka, maraming yan magkakasama doon sa inyong wardrobe, sa inyong cabinet. Pero yan ang specifically, ito yung napili ko for this worship service. No? Parang yung suot ngayon ni Ate Ayla. No? Since hindi na naisuot ng anniversary, ito yung aking pinili ngayon. No? Chosen. No? Mga special itong araw na ito. Tayo lahat. No? Pinili tayo, no? Para magkaroon ng impact. No? Again nga, tingnan mo nga yung katabi mo kung may impact yan. Impact ha, hindi... Ano Tagalog sa impact? may arrive. May English din yun. May dating. May dating. Ano sa impact? Sa Australia kasi tayo, kaya mahirapan. Amen. So, yeah. Pinili tayo para tayo ay isend. No? Pinili tayo kasi may vision nga tayo. Yun ang discuss natin sa week 1. And then last week, you have a vision. No? Ano yun? Ano yung vision natin? To serve God. No? Bring healing and proclaim the gospel. And also all nation, no? Ay palawaganap, i-share natin ang gospel, no? Sa lahat ng nation, and as we fulfill, no? Tayo, hindi lang tayo, kumbaga, pang local, pang Pilipinas, pang international pa, kasi nandito na tayo sa Australia. Right, Ariel? Yeah. Amen? So,
medyo challenging yung ating mission because we're here in Australia and we need to speak English to share the gospel. Okay? So, Darrell, sit back and relax and enjoy the message of the Lord for today. Because I believe that God will reveal something that is that will be a blessing to us. Okay? So again, everybody, we all know that we are chosen for this mission, and we all know that we have a mission. Okay? Yun ang mahalaga. Alam natin na tayo pinili at alam natin na tayo ay mission. Bakit ba, Pastor, kailangan natin malaman yung mission natin? No, maraming tao nagtatanong sa akin, Pastor, bakit ba natin kailangan malaman yung purpose mo? Bakit kaya? Lagi kong sinasagot, para malaman mo yung hindi mo purpose. Yung hindi mo mission. Kasi ang tao, pagka walang direksyon, walang goal, imagine, para kang sumakay sa aeroplano. For example, magbiyahe kayo ng Pilipinas. No? At ako yung piloto. No? Ngayon, sabi ng piloto, ladies and gentlemen, this is Captain Christian Aldana. We're cruising at 70,000 feet. And I don't know where are we going. Ano yung mararanasan mo? Ano yung mararamdaman mo? Kasi hindi niya alam yung patutunguhan, yung goal, yung mission, yung purpose. Kaya, importante sa atin, alam natin yung mission, alam natin yung purpose natin. Kasi once na hindi natin malaman, parang we are walking dead. Alam mo yung naparang yung walking dead? Na parang nag-i-exist tayo, pero para saan? Sabi nga sa commercial ng desk, para kanino ka bumabangon? No? We have a lot, no? We have means and ways, no? Marami tayong pera sa bangko, but parang hindi tayo fulfilled. Parang may kulang. Parang something na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan kung ano yun. No? But kung malinaw kayo, at kung malinaw sa atin, kung ano yung purpose at mission natin sa buhay, then every day is, yung fulfilled ka. No? Punong-puno ka ng joy. Punong-puno ka ng kagalakan sa iyong puso. Kasi alam mo, no? Na na-accomplish mo, na-check mo, na yes, ito yung pinapagawa sa akin ng Lord, ito yung mission na binigay sa akin ng Lord, thank you. At na-accomplish ko ito. Mission accomplished. Okay? Ngayon, last week, no? As doon sa live group ng men's at saka ng ladies at saka ng mga men, no? We discussed about ano yung mga challenges ng mga pagdating sa mission, no? And then a lot of most of the group is saying there's a language barrier, and some are saying that the culture, we have different answers, no? But there's a lot of challenges in doing and fulfilling the mission, no? So today I will discuss about this, no? So last week, kilala niyo to, no? So this is just a continuation of Ate Oye's preaching last week, no? Kilala niyo to, kapatid ko to, si Tom Cruise. No? So si Tom Cruise, no, yung sa Mission Impossible, no, ang pangalan niya si Ethan Hunt. Okay?
laging umpisa ng movie, every start of the movie, Mission Impossible, Daryl, there's something na somebody will call him, informing him the mission. Right? In the phone booth, in this case. No? And then, on that audio clip or on that phone call, there is one question always asked to Ethan Hunt or to Tom Cruise. Ano yung question na yun? Your mission should choose to accept. Should you choose to accept? Amen. Ito yung laging question, no? Your mission, should you choose to accept it? No? Yan eh. Ba't di mag-play? Pero may background music siya ng Mission Possible. So, ito yung question lagi kay Ethan Hunt. No? And we all know yung mga mission na kanyang pinupuntahan, sobrang imposible. Diba? Tatalon sa aeroplano na walang parachute, tapos tatawid ng building na, no? Ano bang doon? Parang Nakipagpalitan ng buka. ayan, nakipagpalitan pa ng mukha. No? Sana sa akin na lang nag-gano'n, nakipagpalit ng mukha, no? Parang lugi naman si Tom Cruise doon. So yung mga mission na pinupuntahan ni Ethan Hunt, sobrang imposible, no? And kahit ganun ka-imposible yung kanyang mga pinupuntahan, lagi pa rin niyang ina-accept yung mission. No? Kahit alam niya mapapahamak yung buhay niya, go pa rin siya, all in pa rin siya dun sa mission na yun. No? Parang si Cardo, hindi na mapatay. No? Laging, sige. No? Yan yung ating local Ethan Hunt. No? So, ngayon, ating aalamin, no? Na yung bang mission, no? Malinaw na last week, sinabi ni Ate Oye doon sa kanyang preaching na we have a mission. You have a mission. You and I have a mission. Ang tanong, tatanggapin ba natin yung mission na yan? Or just a mere suggestion? No? Kasi pag sinabing Great Commission, no? It's a mandate na binigay sa atin ng Lord. But are we accepting that mission? Amen. So ang title natin for today is Mission Possible. Okay? Hindi impossible. So bakit pastor posible? No? Yun ang ating alamin. No? Kasi unlike sa movie ni Tom Cruise na Mission Impossible, no? But we, no, Christians, our mission is always possible. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ang mission natin ay posible. Yan. Okay? So, etong mga may pagkas ako dito, hulaan nyo kung kanino o anong company itong mga mission na ito. Okay? Ang mga kahula ay makakasagot pala ng tama ay may lechong paksiw mamaya. Okay? Paunahan. 1, 2, 3, go! To bring the best user experience to its customers through its innovative hardware, software, and services. Microsoft. Sige pa. Vodafone. Apple. Cisco. Tingnan natin. Ate Johan!
lechong pakse, Sir John. Meron isang boteng tubig. Next, to give people the power to build community and bring the world closer together. Ha? Smart? Ha? Extra. No? Text daw. Ano? Bring more people. Famous na famous to. Ang bira kayo. Start with. Lahat kayo meron ito. Lahat kayo meron ito. Cellphone. Company. Come on guys. Soap. Come on guys. Start with what, Pastor? Samsung? F. F. Facebook. 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 Meron ka din isang basong tubig. Tubig. May takip na. Ito. Alam na alam nyo to. The world's information make it Google. Word. Next. Ito, alam nyo to, sigurado. Starbucks. Starbucks. Dami sa napiti. Paano yan? Dami kayo ng lechong paksi. Ito. JA1 Church Mission. Jesus United One Church. Okay? So itong mga mission na ito, no? Ito yung bahay company and also sa ating simbahan, sa church natin, no? Mahalaga alam natin yung mission natin. Okay? And by looking, no? Doon sa mga plinas natin mga mission, no? Mahalaga na nagagawa natin, na-fulfill natin yun. Hindi lang natin in-accept, but nagagawa ba natin yung amen? So ito yung Great Commission. Sabi dito, sa Matthew 28, 18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Amen. So on this verse, particularly sa verse 19, meron diyang mga verb na tinukoy. No? Sa verse 19, go, make disciples, baptizing, no? Sa verse 20, teaching. No? So dun sa apat na yon, ano yung main verb na fino-focus sa atin ng talatang ito? Go, may make disciples, may baptizing, saka mayroong teaching. Sa tingin nyo, alin doon sa apat yung pinaka-main? May ano ba yun? Cupcake? Makasagot ng tama. Sa apat na iyon, ang pinakamahalaga ay make disciples. Supporting lang yung go, yung baptizing, at saka yung teaching. Para ma-achieve mo or ma-fulfill mo yung make disciples na yun. No? At yun yung first start. Go. No? Importante, no? That we need to take the step first in fulfilling the Great Commission. Okay? At secondary na lang yung baptizing, secondary na lang yung teaching. No? Magiging proseso natin yan para magkaroon tayo or ma-achieve at ma-fulfill natin yon in making disciples. No? Pag sinabi bang
make disciples, enough na ba yung ma-share natin ang gospel? No. It will fall dun sa teaching. No. Pag sinabing make disciples, no, follower of Jesus Christ, no, na yung karakter, no, hindi man natin matumbasan ang karakter, ang ugali ng ating Panginoong Kristo at hindi natin kaya talaga, no? But being a follower of Jesus Christ, being a disciple of Jesus Christ, no, we need to die our old self first. That's the first step, no? Kasi imposible, no, na gaya nga nung Bible study ng mga youth last Friday, no? Ezekiel 36 verse 26, no? Na God will give us a new heart. He will remove the stone heart and replace it with a heart of a flesh. No? As importanteng maalis muna yung old self natin para maging disciple tayo ng Jesus Christ. No? Kasi cosmetic lang ang mangyayari kung parang na-bless lang tayo doon sa praise and worship, parang na-bless lang tayo sa narinig mong sermon or something, no? But kung walang transformation doon sa heart natin, hindi tayo makakasunod, no, in making disciples, no? Kaya mahalaga yung transformation na nangyayari sa atin. Okay? Hindi lang tayo sa behavioral behavioral modification naka-focus. No? Na gusto lang natin bumait, no? Gusto lang natin, di ba? Na parang, for example, sa isang handaan, halimbawa may celebration, no, inimbitahan ng pastor or sa halimbawa si bishop, no? Tapos habang nagpe-prepare kayo ng mga handa, yung nanay mo sigaw na sigaw sa'yo. Ay, Berta, nasa na yung mga handa natin, bisan mo parating na si bishop. No? Tapos nung nandira sa pinto si bishop, biglang bumait ka ngayon. No? Berta. Nag-iiba mo kaya pag palapit tayo mo. Garrett, sabihin mo nga kay mami mo, Mami, ikaw yun. We all know, ano yung aura ng bishop o ng pastor na bakit tayo bumabayan pagkapapalapit ng papalapit. No? There's something, no? Pero God is looking sa ating mga puso. No? Na kahit sobrang layo ng bishop, sobrang layo ng pastor, the same ka pa rin. Yun yung tinatawag nating integrity. Na hindi ka lang bumabait kasi nandiyan si bishop, kasi nandiyan si pastor. No? Kahit malayo, no, alam mo na ikaw ay naglilingkod sa Lord, no, hindi sa tao, no? Kaya sabi nga dun sa, no, whatever you do, 1 Corinthians, no, whatever you do it for the glory of God, no? Kaya kahit anong ginagawa mo, kahit anong trabaho mo, no, as long ay sa puso mo nakaka-glorify sa Lord, no, fulfilled ka. Accomplish yung ginagawa mo. No? Pero kung ang ginagawa mo ay kabaligtaran naman, no? Laging may guilt, no? Laging may conviction sa ating mga puso. No? Why? Because hindi yun ang design, hindi yun yung mission na binigay sa atin ng Lord.
Amen? So mahalaga, alam natin na ang main verb on this verse, no? Matthew 28, 18 to 20 is to go and make disciples. Make disciples, no? Kaya mahalaga na ating ma-fulfill, no? Yung discipleship natin. So paano ba, pastor, paano ba o ano yung proseso para magkaroon or ma-disciple natin, no? 1 Corinthians 11 verse 1, no? Sabi doon ni Paul, imitate me as I imitate Christ. No? So kung gaano yan ka-cute, kokopyahin mo lang. No? Kung gaano ka kabait, no? Kung gaano ka kabait, no? Yun din ang i-replika mo dun sa iyong dinidisciple. No? Kung gaano ka kagaling mag-serve sa ministry, yun din ang ating i-share dun sa ating dinidisciple. No? As a discipler, no? I-replicate mo lang yung sarili mo, no? Sa kanila. At ganoon din yung gagawin nila sa kanilang dinidisciple. So dito sa bag na ito, makikita natin, no? Na anong tawag dyan sa bag na yan? Duffel bag. Duffel bag. Okay? So, medyo luma na yung bag na yan. No? Medyo worn out. No? And sa tingin nyo, mabigat or magaan yung bag na yan? Sa unang tingin lang. Nakita nyo na ba yung laman? No. Just looking do sa outside appearance ng bag. Magaan. Parang magaan ano? Kasi walang ano yan, walang flood control na involved dyan. Kasi pag mabigat kasi nakatitlog mo. Oo. So sa unang tingin natin parang magaan lang. No, parang hangin lang ito. No. But we don't know, no, na meron palang involved na ibang bagay dyan. Ito yung mga kaluluwa or souls ng ating mga kapitbahay na hindi pa nakakarinig ng gospel. Ito yung mga luha, no? Yung mga hopeless na tao, no? Na hanggang ngayon, wala pa rin, hindi pa rin nare-receive yung hope na galing sa Lord. No? At ito yung mga unreached, no? Na from since birth, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakarinig na salita ng Diyos. Ito yung impact ng ating mission. Sa tingin natin, parang wala lang. Pero sobrang bigat pala ng dinadala na yan. No? At tayo, may mahalaga tayong role sa mga bagay na ito. No? By fulfilling the Great Commission, no, we are reaching out these people. No? The souls of our neighbors, yung mga hopeless na tao, at saka yung mga unreached. No? Kasi sobrang lapit nang bumalik ang Lord. No? Then one time, meron nga ano merong pastor na tinawag ng kanyang church member, no. And sabi nung church member, pastor, pwede mo ba ipag-pray si uncle kasi mahina na siya, no.
Tapos, sige, punta natin. And then, nung papalapit na sila dun sa bahay ng kanyang uncle, tinanong ng pastor na yung details dun sa kanyang uncle. No? Ang uncle mo ba ay tumanggap na sa Panginoon? Hindi pa daw. Yung uncle mo ba ay nakarinig na ng gospel? Hindi pa rin daw. Ilan taon na yung uncle mo? 80 years old. 80 years old? 80 years hindi mo nasisira ng gospel. Tapos ngayon, mahina na siya, tatawagin mo ako. Patatanggapin kay Lord. Na ikaw mismo, no, kasama niya all throughout these years. No? Eh ako, ngayon pa lang niya makikilala. Do you think maniniwala sa akin, papatanggap kay Jesus Christ? No? So yung urgency natin to share the gospel, no? Because we don't know, no? Sabi nga yung kasama ko kanina yung kasama ko sa bahay, no? si Pastor Jess. May instance na yung kanyang auntie, no? Pinatanggap lang niya, no, sa Lord. Ibang religion niya. And at that time, no, so happened, umuwi sila ng Pilipinas, pinatanggap niya yung kanyang auntie. And do you know guys, after wala pang isang oras, namatay na yung yung auntie niya. Right after na pinatanggap niya. We don't know kung kailan tayo kukunin ng Lord. No? Kaya ngayon pa lang, no? Salvation is now. No? Hindi na natin pagpapabukas pa. Hindi na natin hihintayin yung next week or next month. No? Kasi we don't know. Hindi assured yung bukas. No? Kaya ngayon pa lang, no? Share na natin yung gospel, especially to sa ating mga loved ones. No, sabi dito, you are the delivery mechanism, He is the power source. No? Sabi sa verse 20, no? Sabi nga doon sa ating kultura, I am a deliverer. No? Tayo lang yung messenger, yung maghahatid ng gospel, yung mag-share ng Word of God. No? Ang power pa rin nagagaling sa Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya importante na tayo ay makatugon, no? Ma-fulfill natin, or in that case, accept natin yung mission. Because every opportunity na nami-miss out natin, no? Nasasayang, no? All authority binigay ng Lord, binigay sa Panginoon, no? At yung promise ng Lord, no? Lo, I am with you always. No? Sa lahat ng bawat step natin sa mission na ating gagawin, kasama natin ang Panginoon. No? At lahat ng power and authority ibinigay sa ating Panginoon. So kung kasama natin ang Panginoong Jesucristo sa mission na ito, walang pangamba, wala kang reason na may ibigay. No? Kasi siya yung source ng power. Tayo deliverer lang. No? Magiging channel lang tayo ng God's power and authority. Amen? Sabi dito, the Great Commission is not a verse to memorize, but a world to reach. No?
Hindi lang importante na sa ulo natin yung Matthew 28, 18 to 20, yung Great Commission. Ang mas mahalaga ay atin ba itong na-share? No? At tayo nandito sa Australia, no? We all know the culture is different from us. No? The language also different. No? Kaya nga yung, di ba si Moses, yun yung kanyang struggle. At yun yung kanyang sinabi sa Lord. No? Nung wala siyang capability na magsalita. No? Pero ginamit pa rin siya ng Lord. No? And through the life of Aaron, no, naging spokesperson ni Moses. No? But here, it is very important, no, na alam natin yung ating mission at ito ba ay ating ginagawa. No? Hindi lang na-memorize, hindi lang nakasave sa ating mga mind. No? Importante na fulfill ba natin yung mission na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. So, sabi doon, una, saan tayo mag-start? Sa Jerusalem. No, ito yung mandate na nag-expand. Yung mission natin, no, na palago ng palago, palaki ng palaki. At ang starting point ng ating mission, no, parang doon sa, di ba, sa Mission Impossible, no, may certain location kung saan siya pupunta, no, para sa mission na yun. Ang ating starting point, no, yung Jerusalem. Ito yung ating pamilya. No? Make sure na ang ating pamilya ay tumanggap na, nakarinig na ng gospel. No? Share tayo ng share dito sa Australia. Yung palang kapatid natin, hindi pa nakakakilala sa Lord. No? Ngayon, darating yung time, no? Nandun ka sa langit, tapos yung kapatid mo, nandun sa kabila. Baka sisihin ka nun. 50 years tayo magkasama, kuya, hindi mo lang sinaran ako ng gospel. Buti pa yung kapitbahay natin na sinaran mo ng gospel. No? So, doon muna tayo mag-i-start. No? Yun yung ating Jerusalem, yung ating pamilya. No? Next, sa Judea and Samaria. No? Ano yung spiritual point of view ng Judea at Samaria? No? Judea means, ito yung mga friends mo, yung mga co-workers mo. No? Ano naman yung Samaria, Pastor? Ito yung mga medyo kaaway mo. No? Mga hindi mo kapatid. Pastor, kasama kayo sa ano? Share ng gospel, kasama. Kasama yun. No? Judea at saka Samaria. Na hindi lang pala yung mga kasundo natin, kaibigan natin, yung ating share ng gospel. Maging yung mga kagalit natin. Kailangan ding makakilala, kailangan ding ma-disciple. No? At saan pa? To the ends of the earth.
No? So ito yung ginagawa natin, no? Global domination. No? Yung impact natin, hindi lang tayo tumitigil sa pamilya natin, hindi lang tayo tumitigil sa ating mga kaibigan o sa ating mga nakaaway, no? But we are fulfilling this great commission, no, sa buong mundo. No? So doon sa sa Book of Acts chapter 1 verse 6, ang sabi ng mga disciple ni Jesus Christ, sabi doon, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? No? So yung mga disciple niya ay nagtatanong ng maling tanong kay Jesus Christ. Kasi ang gusto ng mga disciple, political revolution. No? Para manumbalik yung glory ng Israel. No? Pero ang plano ng Lord, iba. No? And alam mo yun sa dun sa way ng ating Panginoong Jesucristo na nag-umpisa sa baby. Alam mo yun? Para sa akin lang, parang hindi siya ganun ka. Kung ako yung magdi-design na magkaroon ng world impact, no? Na gusto kong maging Kristiyano yung buong mundo, hindi sa ganung bagay ako pupunta. No? Considering naging dumaan siya sa pagka-baby. No? And then, doon pa sa Sapur family napunta. No? Kung ako lang, doon ako sa talagang tanyag na, yung kilalang family, perhaps magiging anak ng isang king. No? Pero yung dumaan sa baby sa isang mahirap na pamilya, no? And considering, no, 33 years lang siya nabuhay dito sa mundo. No? At yung ministry niya doon lang nakapokus sa 3 years. No? So from first year hanggang 30 years, no? Wala pa doon yung ministry niya. Doon lang talaga na sa last 3 years ng kanyang buhay. No? Pero yung impact, grabe. Napakalawak. No? Kaya 3 years pa lang, isipin mo, global domination yung nangyari. Global yung impact. And ito rin yung mandate na binigay sa atin ng Lord. No? So, doon natin nakita, no, na isipin mo, yung mga disciples niya, no, after ng resurrection, bakit ganun sila nawala na yung nawala na yung takot sa kanila. Isipin nyo, yung mga persecution that time, sobrang tindi. No? Kapag na-identify ka na Christian ka, papakain ka sa leon, sasabi ka dyan sa lamppost, susunugin sa gabi, para maging street light. Piprito ka sa kumukulong mantika, pupugutan ka ng ulo. Ganun lang naman yung persecution that time. Pero bakit sobrang bilis pa rin ng expansion? Bakit hindi natatakot yung kanyang mga disciple na ipagpatuloy yung Great Commission to make disciples? No? Na imbis na lumiit yung population or yung growth ng Christian during that time, no? Everyday thousands yung nakako-convert. Everyday thousands yung tumatanggap sa Lord. No?
Kasi alam nila yung promise ng Lord, no? That I am with you always. No? Malinaw sa buhay ng mga disciples na kahit anumang mangyari sa kanila, no? Kasama nila ang Panginoon. No? At yun lang ang nagdadrive sa kanila, nagpupush, no? To fulfill the Great Commission. So from cowards, hiding behind locked doors, no, to martyrs who turned the world upside down. No? Ito yung mga disciple ni Jesus Christ. Tago sila nung una. Pero ngayon, nung in-embrace nila yung promise ng Lord at in-accept yung mission na binigay sa Kanya, no? Wala nang takot, no? Because they realize the mission is not about ability. It's about availability. Amen. Amen? Amen. Etong mga disciples niya, mga unlearned, yung mga regular fisherman, no? Kung ako si Jesus Christ, pipiliin ko yung mga doktor. Sa bagay, si Luke, doktor yan. No? Pero si Peter, di ba? Fisherman, no? Napakapayak ng buhay. No? Pero, nagkaroon ng impact. Okay? 4 P's of the mission. No? 4 P's. No? So, naging-push tayo sa P. Possible. Tatapusin natin sa 4 na P. No? Hindi ito yung ayuda sa atin. Ha? Ba yun? No? Meron palang 4 na P sa mission. Okay? Ano kaya yun? Number 1. Priority. No? Ano yung priority? Sabi ko kanina, ang priority dun sa Matthew 18 to 20 is to make disciples. No? We are not called to make converts. No? We are called to make disciples. No? At paano natin, no? Paano natin maging disciple? No? As a discipler, no? Hindi lang ito yung pinapipray natin, yung tao, no? It's about teaching them, no? To obey kung ano yung command ng ating Panginoon Jesucristo sa atin. No? But make sure na ipapasa natin sa kanila, natuturuan natin sila kung ano yung commandment sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. No? And making disciple is a spiritual reproduction. Kaya nga, ang goal lagi natin, no, by next year, dapat nadoble na ako. Hindi yung size natin. Dapat, yung ating disciple ay kumbaga 90% or 70%, may progress. No? Para nakikita natin. No? And by next year, itong space na to, meron na rin dito. Amen. No? Nagre-reproduce. No? Exponentially. No? Kaya sobrang bilis ng expansion during that time. No? And tayo din, no, as we share the gospel, no, nagkakaroon tayo ng impact dun sa ating disciple. Okay? So yun yung unang P, priority. No? The what. No? Lagi yung una nating iisipin, make disciple. No? Malinaw dapat sa atin yung mandate na yon. Okay? Number 2, P, power. No?
Ang sabi doon sa verse 18 ng Matthew 28, all authority in heaven and on earth has been given to me. No? Therefore, go. No? Meron tayong backer. Hindi tayo pinadala lang basta ng Lord. No? As we go along this mission, hindi tayo inabandona ng Panginoon. No? Or just an orphan. No? O sige, Christian, punta ka ng Perth. Tayo ka ng church doon. And as next, Lord. No? Kasi kung malinaw sa'yo yung mission, no? At alam mo na may backing ka, may backup ka ng Lord, no? Na ang lahat ng power and authority in heaven and on earth ay binigay sa Kanya, no? Walang pangamba. No? Kaya, laging ina-accept na ni Ethan Hunt yung mga mission na yun. And this promise, yung power na meron tayo, no? It will push us, no? Na gawin at ma-fulfill yung mission na binigay sa atin ng Lord. No? Authority is the currency of the kingdom. You are not a beggar asking people to please come to church. You are ambassador declaring that the kingdom of heaven is at hand. Amen? Ang isang ambassador, for example, meron tayong ambassador dito sa Australia, sa saan ba? Sydney o Canberra? Nandun yung ating embassy. No? Ang ambassador, para siyang equivalent na rin ng presidente. No? Siya yung representative ng president ng Philippines dito sa Australia. No? And he enjoys a lot of benefits ang pagiging ambassador. At tayo, bilang ambassadors of Christ, no? Na kung ano yung authority and power na binigay sa Panginoong Kristo, yun din yung binibigay sa atin ng Panginoong Kristo. Because alam niya na challenging yung mission na ito. Alam niya na may ma-encounter tayong mga issues and problems sa ating paghahayo. No? Kaya naman, inassure ng Panginoon na bibigyan kita ng power and authority in fulfilling this mission. Okay? So, mahalaga na alam natin na meron tayong power sa mission na ito. Number 3, the people. The people. No? Sino ba yung ating sesirang? No? At sino ba itong mga i-disciple natin? No? All nations. No? First, yung Jerusalem, then yung ating Judea and Samaria, no? At to the ends of the earth. All nations to go and make disciples of all nations. No? Kaya hindi lang tayo limited sa Pilipinas. No? Tayo ay sinusugo ng Lord sa iba't ibang sulok ng mundo to share the gospel. No? And Philippines is nandun sa top 10 na doon sa top 10 na nagpapadala ng mga missionaries all throughout the globe. No? Kasi ang Lord, ginagamit niya ang bawat Pilipino, no? Para sa expansion ng kanyang kingdom dito sa earth. No? So, again, yung again, may mga ma-encounter tayo mga people na
difficult people. And part yon ng ating disciple making. No? Hindi lang pipiliin natin na ito medyo okay ako dito. Ito lang yung aking share ng gospel. No? Pag sinabing all nations, no? Ano man ang race niya, ethnicity, ano mang status ng kanyang buhay, no? Kailangan nating share ng gospel. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka mamimili ng i-disciple. Yan. No. And the last P. Ano sa tingin nyo? Pagkain daw, pastor. Gutom na. Makulod ang tiyan. Pagkain nga, yung promise. Siyempre. Ano yung promise ng Lord? I am with you always. No? Ito yung kumbaga sa pinto, ito yung door hinge. No? Na kahit saan ka magpunta, nakadikit lagi. Nakaangkla dun sa hamba at dun sa pinto pagka nagsiswing. No? Saan man tayo subuin ng Lord, no? Kasama lagi natin ang Panginoon. No? If we go, He goes with us. No? And kahit maka-encounter tayo, no, ng mga, sabihin natin ng mga unfriendly, no, na mga tao, no, lagi nating isipin na kasama natin ang Panginoon, no, lagi naka-back up, no. And I remember dun sa buhay ni Apostle Paul, no, on his way to Damascus nung sa Acts chapter 9, nung na-encounter niya ang ating Panginoong Kristo, no? Ang sabi ko ni Apostle Paul, who are you, Lord? No? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, I am Jesus, the one you are persecuting. No, pagka pinipersecute pala tayo ng tao, ang nape-persecute ay ang Panginoon Kristo. No? Kaya huwag kayong sasama ng loob na, instead na mag-amen ang sinasabi ng mga kasinara ni iba. No? Hayaan nyo ang Panginoon ang siyang magbago sa ugali o sa attitude ng ating sinisira. No? Ang ating mandato lamang ay i-share ang gospel. No? So sabihin mo sa mga kapatid, huwag mag-iinarte sa misyon na ito. Okay? So imagine, meron tayo, yun yung butil ng mustasa. Kasi hindi natin sa Pilipino kasi, ang butil ng mustasa, para yung pechay, ang mustasa sa Pilipinas ay parang pechay, medyo mapait lang. No? Pero sa Israel, ganyan din yung mustasa, pero puno, garni. 3. Hindi siya yung parang pechay. No? Pero nag-i-start yung sa small seed. No? So sabi nga doon, you are not responsible for the growth, you are only responsible for the growth. No? Hayaan mo ang Lord ang magbago sa kanila. No? Pag tayo naka-encounter ng mga difficult persons along the way sa ating mission, no? Ang responsibility natin, no? Hindi na natin scope, no? Yung group nila or yung transformation nila. Amen. ang goal natin, ang role natin, no? Sumunod lang tayo, i-accept natin yung mission.
No? Hayaan natin ang Lord, halayan natin ang Holy Spirit ang mangusap sa kanila, gumabay sa kanila, makapagpabago sa kanila. Okay? At doon sa proseso na yon, no? Just like this mustard seed, para sa tingin mo parang napaka-insignificant, no? Maliit, no? Ano bang characteristic na yung seed na yon? Ng mustard seed, no? Sobrang liit, no? Kasi kung meron dalawang ano yan meron dalawang klase ng point of view, no? Kung ikaw ba ay may farmer mindset at merong consumer mindset, no? So, doon pala sa dalawang yun, pagka pinakita mo yung butil na mustasa nito, no? Doon sa consumer mindset, ang kanyang point of view, maliit lang, wala masyadong impact, walang epekto sa kanya or sa kanyang society, no? Pero pag yung butil ng mustasa niya, pinakita mo sa isang farmer, no? Doon pa lang sa moment na makita niya yung butil ng mustasa na yun, kita na niya na someday, after years na inorish mo yung, itanim mo yung buto na yan, diligan, lagyan ng fertilizer, no? Kita na ng farmer na magbubunga ito ng marami, magiging fruitful ito. No? Doon mo makikita yung dalawang magkaibang mindset at point of view. No? So for us, no, para makita natin in the lens ng isang farmer, no, sa tingin natin napaka-insignificant na pastor, aring namang sinesaran ko ay dating sugaro, dating addict, no? Tingnan mo, you're looking forward, no? Huwag tayong maging myopicyung kung ano lang yung nakikita natin sa ngayon, no? Hindi natin tinitingnan yung impact ng ating ginagawa sa Kanya sa darating na future, no? Na hindi mo alam, yung palang sinesar na ito, one day, tatayo dito sa pulpito, magiging Pasko. No? Tapos ikaw, darating yung time na nandun ka sa bandang likod, ay grabe, naalala ko nung sinesar ko ito noong 2025 or 2026. Grabe, nung iyak ko dito sa Lord. Pero ngayon, kita mo, nasa unahan na, nag-preach na. Ganun dapat yung ating mindset, yung ating perspective, no? Na hindi lang tayo nakatingin sa ngayon, no? Isipin natin at atin ang tingnan kung ano yung magiging impact niyan in the future, no? Amen. Sabi sa Revelation 7:9, no? There will be a great multitude that no one can count from every nation, tribe, people, and language standing before the throne and before the Lamb. No? Ito yung end line ng ating mission. No? Kung pupunta tayo dun sa movie ni Tom Cruise, sa Mission Impossible, ito na yung last part ng movie natin. No? Every tribe, every nation, every tongue or language, no? Standing before the throne, the Lamb of God. No? Meaning, lahat ng mga tao sa buong mundo nagpupuri, nagwo-worship sa Lord. No?
kung ito ay sinulat sa Bible, no? And we all believe, no? Ang lahat ng nasusulat sa Bible ay totoo. Because the Word of God is the truth. No? Yun yung basis natin. No? Doon pa lang, ma-assure natin na ang mission is already guaranteed to succeed. No? Kaya yung ating title sa araw na ito is Mission Possible. No? Ang tanong lang, will you accept the mission? No? Alam natin, no, ang end game is victory. Magsasucceed tayo. No? Na ano na yan, na-prophesy na yan, no, ni John, doon sa Book of Revelation. No? Na ang buong sanlibutan, no, every nation, tribe, and language, no, they will worship, no, sa ating Panginoon. Kaya, ito yung iiwanan mo question sa inyo, no? Will you accept the mission? No? The Bible says, gospel will be preached to all nations and then the end will come. No? At sa sobrang bilis at advance ng technology, no? Sabi nga nila, konti na lang yung tribe na hindi nakakarinig ng gospel. No? At pag dumating yung time na yun, no? Let's say, bukas, no? May makapag-share ng gospel doon sa isang tribe na yun. No? Then the end will come. No? So, again, guaranteed na successful na yung ating mission. No? Maraming challenges, yes, Pastor. Napakahirap mag-share ng gospel. Hindi ko alam ang aking pinagdaraanan. Gabi-gabi iniiyak ko yun sa Lord, Pastor. Lagi na lang ako niyang sinisigawan, lagi na lang niya ako ini-stop. Wala kang alam, Pastor, sa pinagdadaanan ko. No? At yun ang ating isusumpong sa Lord. No? Alam ko, kasama kita. No? Ito yung promise mo sa Matthew 28:18-20. No? Lord, tulungan mo ako na baguhin yung puso ng aking disciple. Lord, kumilos ka sa buhay ni ganito. No? Bago ko lang talakay one day, no? Yung iniiyak mo gabi-gabi sa Lord. No? Pupunta sa bahay mo, kakausapin ka, may dalang KFC. Magpapasalamat. No? Salamat, Ate Marian, dahil na-share mo ako ng gospel na unawaan ko na kung wala si Lord sa buhay ko, I'm just nothing. No? Salamat, Nay Ayla, kasi hindi ka napagod kahit may mga time na hindi ako ma-attend ng Bible study sa every Friday, pero lagi ka pa rin nandyan, lagi ka pa rin gumagabay sa amin. No? At yun yung napakasarap, no, na feeling sa isang nagdi-disciple. No? Kasi nga, umpisa pa lang, inalis mo na yung old self mo eh. Yung die to self muna. No? Selfless talaga ang paglakad sa mission na ito. No? Uhubarin mo talaga lahat ng pride, no? Sa sarili mo.
Because gusto ng Lord, no? Na magdepende ka sa Kanya, gusto ng Lord na siya yung maiangat, siya yung mag-glorify. No? Sabi nga sa John chapter 3, no? Na sabi doon ni John the Baptist, more of Him, less of me. No? Maiangat, ma-amplify, mag-glorify ang name ni Jesus Christ. No? Kasi during that time, nagkaroon ng parang, marami nagpapabaptize doon sa name ni Jesus Christ. Tapos si John the Baptist, siya yung nauna, parang naagawan siya ng mga nagpapabaptize sa kanya. Pero sinabi ni John the Baptist doon, no? Ano lang siya, kumbaga ginamit lang siya, no? Para hawiin yung daraanan ng Messiah, no? Sabi niya, I'm not the Christ, I'm not the anointed one. No? Kaya sabi niya doon, kailangan maitaas si Jesus Christ at siya yung mapapaba. Amen? And look, sa umagang ito, no? As we conclude this topic about mission and evangelism, no? This is my prayer na gagamitin tayo ng Lord dito sa lugar ng Perth, no? Sabi nga ni Bishop last 2 weeks ago, no, nung nandito siya, na ang laki ng plano ng Lord dito sa Perth, no? Not only in our church, no? Kaya we are ngayon pa lang, no, nagpaplano na kami ni Bishop yung kanyang pagbalik next year, no, na mas gawin natin mas mahaba yung kanyang pag-stay dito sa Perth, no. Mag-aaral tayo ng Inner Healing and Deliverance and then Leadership Summit Conference, and kasi kita niya, no, na gagamitin ng Lord, no, ang simbahan ito, ang JA1 Perth, no, para ma-reach out natin, especially yung mga lost, yung mga hopeless, yung mga tao na kailangan ng inner healing and deliverance, no? As we fulfill yung commission mandate ng ating church, ng JA1 Church. Amen? So, samahan niyo ako sa panalangin. Hallelujah. Lord, muli, Panginoon, as we close, Panginoon, this topic, Lord God, of mission and evangelism, salamat, Panginoon, na na-remind niyo po kami, Panginoon, Lord God, sa mission and purpose, Panginoon, na inyong inaatang, Panginoon, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, all the authority, power in heaven and on earth ay binigay po sa inyo. At salamat, Panginoon, Lord God, sa promise, Panginoon, Lord God, that lo and behold, kasama ka po namin, Panginoon, sa mission nito. Salamat, Panginoon, Lord God, at we have this assurance, Panginoon, and promise na inyong sasamahan kami. You will never abandon us, you will never leave us, nor forsake us. And Lord, I pray, Panginoon, na as we fulfill, Panginoon, this great commission, Lord God, Lord, bigyan po kami, Panginoon, Lord God, ng boldness, Panginoon, Lord God, to share the gospel, Panginoon, especially to the lost, to the unreached, Panginoon, to those people who are hopeless, Panginoon. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, Panginoon, Lord God, na amin po, Panginoon, Lord God, maabot, ma-fulfill po namin ang mandate na ito, Panginoon, this year 2026, Panginoon, Lord God. And Lord, sa iyong nalalapit na pagbalik, Panginoon, Lord God, I pray, Panginoon, na gagamitin niyo po kami mightily, Panginoon, Lord God, to accept this mission, Panginoon, Lord God. And thank you, Lord God, for the assurance, Panginoon, Lord God, that this mission is already accomplished. Salamat, Panginoon, Lord God, for your guidance. Thank you, Lord God, for your favor and blessings, Panginoon. And Lord, ibuhos niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon God,
ang inyo pong grace, ang inyo pong pagpapala, ang blessings, Panginoon Lord God, ang inyo po, Panginoon Lord God, righteousness, Panginoon Lord God. And Lord, sa araw nito, Panginoon Lord God, patuloy niyo po kami, Panginoon, i-anoint, Panginoon Lord God, na sa aming paglakad, Panginoon, in this spiritual journey, Panginoon Lord God. Lord, yung mga kaluluwa, Panginoon, na maihahatid po namin, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Lord, kayo po ay siyang malulugod, Panginoon Lord God, at ang mga angels, Panginoon Lord God, ang magagalak, Panginoon Lord God, at magpupuri, Panginoon Lord God, because of these souls, Panginoon Lord God, na hindi pa nakakarinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Sa ilan po namin binabalik ang katastasan, papuri, pasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samsamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.